Okay, thank God. All right, okay. Now, before I speak my message, please, let me show you where I'm coming from. Gusto ko malaman niyo kung saan ako nagagaling. Katulad ba, whenever you read a certain book, when you read a certain book, you must find where the author is coming from, so that you will be able to understand what the author is sending across his message. Now, let me show you where I'm coming from. Please, everyone, pay attention. I am coming from, I don't know if you are in that position, I am coming from, hey, nandito ka sa ibabaw ng mundo. Ako, ikaw, nabubuhay ka. If you like to really settle down, what is it that you are here? Ano yung bakit kang, what is it? Ano yung narito ka sa ibabaw ng mundo? And then, nangulat ka lamang na makasalanan ka. Nangulat ka na kailangan mo ng kaligtasan. Pumasok ka sa ibabaw ng mundo na akala mo, tumitingin ka, and then, nagsimula ka sa walang kamalayan, walang kaalaman. Pumunta ka sa ibabaw ng mundo na ang lahat ng bagay ay, ano ito? Bakit? Hindi ko alam kung nagtatanong din kayo. Hindi ko alam kung kayo ba ay nagpapatianod na lamang sa buhay na kung saan ay namulatan, kinagisnan, at sumunod, at walang pagtatanong. Dahil marami ang dumadaan na tao, so parang tinanggap mo na gano'n na lang. Ako ay nagtatanong. Marahil, meron din akong kasama nagtatanong na ako ba ay narito sa ibabaw ng mundo para sa ano? At kung ako ngayon ay kumikilala sa Diyos para sa ano? At ano itong lahat ng pinapaniwalaan ko? Nakikinig ba kayo? And then, sa dulo, alam kong mawawala din ako sa ibabaw ng mundo. So sa bawat araw na aking binubukas ang aking mata, pagkagising, meron akong isa na namang araw na dadaan sa buhay na mulat ang aking mata. Maghihintay ng kapaguran sa gabi upang matulog. Ang ilan doon ay nagpatianod na parang ganito talaga ang buhay, normal. Na parang paulit-ulit na gumising sa umaga, magtatrabaho, matutulog, at gigising para magtrabaho, matutulog, at gumising at matulog. Dumaan ang buhay mo, nagkaroon ka ng pamilya, nagpalaki ng anak, at ikaw ay tatanda at malapit na rin mawala sa ibabaw ng mundo. Nandito ka sa ibabaw ng mundo, lahat tayo ay may pagnanasa na magkaroon ng magandang buhay. In short, more on finances, sapagkat dito sa ibabaw ng mundo, tinanggap natin na ang lahat ay may equivalency na tinatawag na money exchange. So, kailangan natin ng money. Hindi masama ang pera. Ngunit ang pera ay nakababayad ng anumang gusto mo. Para madaling makuha, kailangan mo lang ng perang pampalit. Kaya lahat maghahanap ng hanap buhay. Una, kailangan ng primary needs, pagkain.
Pangalawa, shelter, tirahan. Pangatlo, kung ano-ano pa, education, at mga bagay. So, mayroong pressure sa ibabaw ng mundo dahil kailangan mo ng physical upang masuportahan mo ang iyong physical na pamumuhay sa ibabaw ng mundo. Meron mga tao na kayang kumita ng malaki, kaya mas maganda ang kanyang pagpapalit. So madali ang magpalit sa kanya. Kung gusto niyang kumain, may pera siya. Kung gusto niyang magpalit ng damit, may pera siya. Sa mga mahirap kumita ng pera, binabudget nila, maliit ang kanilang buhay, ika nga, kung kakain sila, kailangan budgeted dahil meron pang nakalaan na dapat bayaran. Maliban sa tinatawag na normal na utilities ng buhay. Andiyan ang kuryente, tubig, o renta. At lalong pinakamalaking paggastos ay ang edukasyon. So, mabubuhay ka ng ganitong dinadaanan mo sa buhay. Hindi ka magtatanong. Kukunin mo na lang ang lahat. At kung sakaling napunta ka sa kalagayang hindi ka maraming salapi, so, nandoon ang pagtitiis. Andoon ang pagtitiis, andoon ang pagtitiis. Sa mga hindi marunong magtiis, gagawa ng mga maling gawa. Doon sila pupunta sa pagnanakaw, pangluloko, alright, pagsusugal. Mga madali ang pagkuha ng pera. At doon naman sa mga mayayaman, alright, may stability ng buhay dahil ano man ang kailangan na pananalapi ay meron. So, pagkatapos noon, mamamatay ang katawan. Hindi ko sinabing mamamatay ka. Ang sinabi ko lang, ang katawan lang ang mamamatay. Pag sinabing mamamatay, siya ay magte-terminate. Pero, meron isang bagay sa iyo na hindi magte-terminate. At yung bagay na hindi magte-terminate sa iyo, ay ito yung sinasabi mong eternal existence mo. Meron kang tinatawag na eternal existence. Yung eternal existence mo, hindi na yung mamamatay. Mag-eternally exist ka. Once ikaw ay nalikha, hindi ka na pwedeng mawala sa kalikaan. So, meron kang isang eternal existence. At yung eternal existence mo, hindi ito yung katawan na to. Sapagkat ito yung katawang ito, ay isa lamang sisidlan. Kumbaga, casing. Isa lamang siyang lalagyan. Housing. Alright? So, isa lamang siyang katawan na gagamitin mo habang ikaw ay nasa ibabaw ng lupa at nakikipag-ugnayan sa mga physical na bagay. Itong physical na bagay ay ma-appreciate mo habang may katawang dala-dala. So, ito yung pang-associate mo sa physical. Ito yung ugnayan mo sa kanya. Once mamatay ang tao, ang katawan ay mawawala, yung mismong ikaw na tunay, yon, meron palang tunay. May tunay ka. Hindi katawan ang tunay mo. Ako'y nag-post para matanggap nyo. Kung meron lang kayong magandang pagkaunawa, sana magkaroon sa inyo ng wow effect. Totoo. So, mawawala ang katawan, yung ikaw na tunay, siya yung mismong mananatili. So, yung totoong ikaw, alright, lalabas sa katawang wala nang buhay. Lalabas ka ngayon. At mananatili ka sa existence.
Ngayon, bago ako pumunta pa doon sa malayo, gusto ko lang muna dito. So, ang buhay mo ngayon, may katawan. Pero, hindi ikaw yung katawan. Ikaw yung, kapag namatay yung katawan, mananatili ka pa rin mag-exist. Ikaw yun. Kaya lang, mga kapatid, may kaya lang. Hindi mo nakikita or nadidiscover o nare-recognize na yung ikaw ay nalimutan mo. Nalimutan mo dahil nung ikaw ay nagkaroon ng katawan, yung lahat ng kamalayan mo ay napunta sa physical. So yung awareness, aware ka sa physical, nandun lahat napunta yung awareness mo. Yung awareness mo ay hindi napunta doon sa totoong ikaw. Sino nakakaintindi? Mga kapatid, sa Christ liveth in me, hindi po kami nagpe-preach dito ng, wag mong gawin yan, gawin mo to, wag mong gawin yan. Wala pong ganon. Ako po ay nagtuturo. Kaya sa lahat ng gustong umasenso sa kaalaman at gusto nang pumunta sa mataas, dahil puro elementary na lang ang natututunan natin. Yung mga churches po natin dahil paragin may bago, sabihin natin, o ituro natin yung bago kasi may bago tayo. Kaya wala nang pagkataas. Puro mga elementary. Kayo ba yung natutuwa? Hindi elementary na papakinggan nyo? Sumigaw naman kayo. Alright. So, itong ikaw ay hindi mo na-discover. Bakit? Yung awareness mo ay hindi nakapunta sa totoong ikaw. So, mula nung ikaw ay nabuhay sa katawan, ang una mong kinamalayan, ang una mong nabigyan ng awareness ay ang physical na bagay. So, lahat ng iyong awareness na-embed, na-ukit sa labas ng ginagalawan mo. So, ang konklusyon, lahat ng naipaloob mo sa iyo ay galing sa labas. Na kung saan, inilagay mo sa loob bilang mga philosophy mo, belief system mo, ito yung mga pananaw ng buhay mo na nanggaling sa physical. Parang naunawaan niyo o naiwalay kayo. Sakay pa rin kayo sa bus ko, baka bumaba na kayo. Ano ang ibig ko sabihin? Itong pamumuhay natin sa ibabaw ng mundo, kaya ako nagtanong kanina, hindi nyo ba alam na kayo at ako ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo na kung saan ang mga bagay sa labas na natatanggap ng ating physical senses ay naging isang conditioning. Ibig sabihin, na-condition tayo. Ano ibig sabihin na condition? Na-program. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Nasanay. Nahugo. Naitanim. So, ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo ay mga bagay na nasa labas. Daman-dama mo ang labas. Kaya pag sinabi mo, kamusta na ang buhay mo? Naghihirap pa rin. Saan mo kinuha yung paghihirap mo? Kasi ang sahod mo kulang sa iyong panustos sa pamilya. Kaya sinabi mo, mahirap ako. Saan ka kumuha ng idea nun? Sa labas. Ano binasihan mo? Yung sweldo mo. Ano pa? Yung mga pangangailangan ng anak mo, mas malaki kaysa sa sinusweldo mo, kaya mahirap ka. Mga kapatid, nandoon yung tinatawag na factual. Kaya lang, lahat ng alam mo ngayon ay galing sa labas. Na binigyan mo ng konklusyon sa loob. So, ang paniniwala mo ay galing sa labas. Pinasok mo sa loob. Galing sa labas, na nakita ng mga senses mo,
ng mata, ng pandinig, ng pangamoy, panglasa, at mga bagay na nahihipo. Alright? So, naglagay ka ng mga information galing sa labas at binigyan mo ng konklusyon. At yung konklusyon na yon na nasa loob mo, siya ang gumagana sa buhay mo. Now, this is where I'm coming from. Kaya, ito ang kalagayan ng mga kausap ko. Tapos, ako'y magsasalita ng galing sa Biblia na hindi sa conditioning na na-condition sa atin lahat. So, paano nyo tatanggapin yan? Paano nyo ko maintindihan? Pakinggan natin. Ito ngayon ang sabi sa Ephesians. Dito sa Ephesians, chapter 1, verse 3, pakilagay sa verse 3, chapter 1, verse 3. Flash. Everyone, recite it. 1, 2, 3. Underline natin doon. Who hath blessed? Ibig sabihin, tapos na. Na-bless na tayo. Who has blessed? Sino yung nag-bless sa atin? The Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed. Biniles na tayo. Paano niya tayo biniles? Alright, biniles na tayo ng with few. Few ba? Few? With some. With many. Oh, let me tell you, ang scripture ay hindi pwedeng mambola. Pag sinabi niyang all, it's all. So just imagine, who had blessed us with all? Spiritual. So nasa ang blessing mo? Nasa spiritual. Bakit nasa spiritual? Kasi ilalabas mo siya para magkaroon ng physical. Ibig sabihin, meron ka na. Meron ka na. Hindi po pwedeng wala ka. Meron ka na. Oh. Biniles ka na ng Panginoon with, pakilagay sa isip niyo, with, mga kapatid, gawin niyo ang isip niyo yung like children. Ang dali mag-imagine, all pala, all. So, God has blessed us already in the spiritual realm. And the blessing ay spiritual blessings. Now, I said kanina, heavenly places. When you say heavenly places, hindi yan heavenly yung third heaven. Actually, pag nakalagay yung places, nakalagay yan sa italics, heaven. Alright. Parang sinabi doon sa isang scripture, sabi ng mga disciples, sabi nila, sumusunod sa amin ang mga diablo, ang mga demonyo, pinapaalis namin. And then sabi ng Lord, do not rejoice when the demons, recognize you, but rejoice because your names are written in heaven. Ulitin ko, gusto niyo bang malaman ang pangalan niyo nakasulat sa heaven? Nang ibig sabihin nun, hindi yung pupunta kayo sa langit. Pag sinabing nakasulat sa heaven, alright, your names are written in heavens, hindi ibig sabihin na pupunta kayo sa langit. Elementary yun, please. Nagdagan ko lang noong unang panahon, nung panahon ng Tower of Babel, gusto din ng mga tao noon isulat ang pangalan sa kalangitan. Kaya sa isang city, nagtayo sila ng Tower of Babel. At sabi nila, isulat natin ang mga pangalan. Kita niyo na yung halaga ng ang pangalan mo nasa heaven? Parang hindi kayo nakikinig. Titin ko Noong si Satan ay inalis na, Satan was removed in the heaven. Hindi third heaven.
in the heavens, meaning to say, it's a place of authority. It's a place of what? Recognition that you are in the presence of God. All right. When you say your names are written in the heavens, it means do not rejoice only because the demons, but rejoice because yung pangalan mo nakasulat sa heavens. Nakasulat kasi isa ka sa mga heir, H-E-I-R. Isa kang tagapagmana. Sana ma-feel nyo itong sinasabi ko. Where am I coming from? So, where I'm coming from is this. Imagine mo, blessed na tayo with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Hindi lang natin mailabas, kaya ang ituturo ko sa inyo ngayon, lalo pa, ay karugtong ng message ng last Sunday. Ano yung message ng last Sunday na iduduktong ko? Ito na yon. Alam nyo ba na si Lord ay King of Kings at ikaw nga ay isang King? Now, gusto ko ngayon, malaman ninyo, isa kang hari, katulad kanina sinabi ninyo, ako isang hari, ako isang anak ng Diyos. Bilang hari, may pinaghaharian ka. Everyone, listen up. May pinaghaharian ka. Sino dito gusto matutong maghari? Good. Ang ibig sabihin ng paghahari, mag-reign ka. Ang reign, ang meaning nun, pwede nga ilagay sa flash mo, R-E-I-G-N. Reign. Mag-reign. R-E-I-G-N. Ano yan sa Tagalog, mag-reign? Mag-reign means mamuno, mag-ari. Ayan. Now, i-feel mo muna. Isa kang hari at meron kang pinag-arian. Right now, sa ibabaw ng mundo, isa kang hari. Ang kingship mo, alright, ay nagsimula na ngayon. At may pinag-arian ka sa ibabaw ng mundo. Hindi mo lang alam. Sino gusto makaalam? Right. Yung mga hindi gusto makaalam, taas din ng kamay. Yung hindi gusto makaalam, taas nyo din ng kamay. Ayoko malaman. Bakit ganyan kayo mga Pilipino? Pag ako nagtanong, ilan lang nagtaas ng kamay? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, hindi mo alam kung gusto o hindi. Ano ba kayo? Pilipino ba kayo o Kristiyano? Pumasok kayo sa loob ng church, maging bata kayo, marunong kayong sumunod. Hindi kayo yung parang nakatingin dyan, mukhang mas matalino kayo. Kung mas matalino kayo, huwag kayong makinig sa akin. Maghanap ka ng sarili mo kung gusto mo. Are you listening? Dito tayo lahat, kailangan cooperative tayo. Right. Pag sinabi kong taas yung kamay kung gusto mo. Kung hindi, di alam ko hindi mo, ayaw mo. Pero panindigan mo kung ayaw mo. Makinig kayo. Alright. Huwag lang kayo manood. Kailangan kabahagi kayo. Kaya marami sa atin dito, hindi marunong mabuhay. Kaya nga kayo napunta sa church para matuto kayo paano mabuhay. So ngayon, may tinatawag na reign. Everyone say, reign. Itong reign na to, ibig sabihin maghahari ka. Ngayon, pakikilala ko sa inyo kung ano yung pinag-aharian mo. Ito na ngayon. Alam niyo ba may pinag-aharian ka? At ano yung pinag-aharian mo? Ang pinag-aharian mo ay yung sarili mong consciousness. Now, sino nakaintindi? Taas ang kamay. Naintindihan ko na. Good. Now, kung naintindihan nyo, ang paghaharian mo pala yung consciousness mo. Ikaw yung may hari dyan. So, ano kinasasakupan ng consciousness mo, sa'yo yun. Sa'yo yun na tinatawag na iyong responsibility. Kung paano ka humatol doon, paano ka mag-decide doon, kung paano mo gamitin ang lahat na nakapaloob sa loob ng iyong consciousness, ay sa iyong paghahari, sa reigning mo. Sino nakakaintindi? Good. Now, alam niyo ba, nung kayo'y bumaba sa ibabaw ng mundo, meron kang dala-dalang paghaharian mo. Yun ang tinatawag ng awareness mo. Yung consciousness mo. Bakit? Sa mga nakalipas na pagtuturo ng Panginoon sa atin,
Naroon ang malaking dahilan. Bakit? Dahil kung saan mo itutok, kung saan mo ilagay ang consciousness mo, kung saan mo ilagay ang awareness mo, binibigyan mo ng access, binibigyan mo ng lisensya na yun ang pumunta sa iyo. Halimbawa, nagkaroon ka ng takot. Bakit ka nagkaroon ng takot? Kasi inilagay mo ang awareness mo sa takot. Kaya yung takot ngayon, nagkaroon ng tulay. At kung ano ang iyong binigyan ng tulay, dadaloy. At dahil dadaloy, ito ang magkakaroon ng kapangyarihang maganap sa iyo. So, ang let's give a little big into that. So, ang consciousness mo, ang siya mong kaharian. So, sa consciousness mo, ito ang magdadala ng lahat sa iyo. At ito rin ang magpapahayag ng lahat sa iyo. Therefore, ang consciousness mo ay hawak mo. Kaya sa tuwing nagsasalita ang Bible, ang salita ng Diyos, kinakausap niya ang awareness mo. Kinakausap niya ang iyong awareness, ang kamalayan mo. Habang kinakausap ng Diyos ang awareness mo, narito naman ang mga bagay sa mundo na kumukuha din ng awareness mo. Nung hindi ka pa marunong sa iyong kamalayan sa Panginoon, dikit na dikit ka rito sa mundo. Pag sinabing ikaw ay earthly, ang ibig sabihin ng earthly, lahat ng iyong senses attached. Attached na attached sa mga bagay sa labas, konding kibot, feel ng senses mo. Nauunawaan? Makita mo lang may taong nakasimangot, na-sense mo na. Lumagpas lang na hindi ka nakita, may conclusion ka na. So, napaka-sensitibo ng iyong senses sa physical. Kaya naman kung ano-ano mangyayari, may nakita ka lang, natatakot ka na. Dahil nasanay na kondisyon, na program, na ang iyong senses ay hila-hila ng mga bagay sa physical. Kaya sinabi nga, do not walk by sight. Pero natututunan natin mag-walk by sight kasi nasanay ka. So, meaning, may kamalayan ka dapat dito sa spiritual, pero yung awareness mo, hila-hila lagi ng mundong tinitirhan mo. Kanina sabi ko, tingnan niyo ang buhay natin. Parang umaanod na lamang at nasanay na lang. Pero kung nabubuksan ka, ito ang ihiwalay sa paglakad ng buhay na parang mga taong hypnotized na dumadaan lang sa buhay hanggang mamatay na lang. Ang mga taong makakakita sa sinasabi ko, lalabas siya doon sa daloy na yon at siya ay iiba ng landas, hihiwalay na siya sa mga taong parang lumalakad na mga natutulog na naka-hypnotize. Ikaw ngayon ay magiging labas na, ikaw yung tatawagin na gising, na awake. Bakit? Hindi ka na alinsunod lamang sa yapak ng marami. Makakalabas ka ngayon at ang una mong makikita, meron kang isang pinaghaharian na dapat na mahusay ka maghari, walang iba kundi ang iyong consciousness. At ang iyong consciousness, ang totoo. Yung consciousness mo, na ang tawag niya sa Biblia, is our spirit. The spirit in us is our consciousness. Siya ang nagbibigay ng awareness sa buhay mo. So yung consciousness mo is your spirit. Siya yung aware.
Kaya lang, napakalaki ng hila ng mundo. Halimbawa, hindi na ako magbibigay ng maliit, malaki. Kumukuha lang ako ng example, pero ang dami ko example niyan. Halimbawa, madali kang magalit, ang dali kang mahila. Ang dali mo mag-alala, dali mo mahila sa labas. Saan magaling ang pag-aalala? Sa labas. Saan magaling ang galit? Sa labas. Saan ba ang galit? Saan ba ang galing ang pagkatakot mo? Sa labas. So lahat ng ito galing sa labas na tinanggap mo because tinuon mo ang iyong awareness. Everyone say it out loud. Awareness. Awareness is my consciousness. Come on. Alam niyo ba, ito yung kapangyarihan mo. Kung ano ang pinag-aharian mo, yun ang kapangyarihan mo. So maging mindful kayo kung saan nyo tinutuon ng atensyon, yung awareness mo. Kung saan mo inilagak, ibig sabihin, dinesisyonan mo, ito yung gusto ko mangyari. Kaya pag nilagak mo ito sa takot mo, yung takot mo, yun ang gusto mo mangyari. Kung ikaw ay nag-aalala at nilagak mo yung awareness mo sa pag-aalala mo doon sa isang bagay, hindi mo alam na yung pag-aalala mo, siya yung gusto mo mangyari sa iyo. Pero sa loob ng isipan mo, nag-aalala ka kasi ay mangyari. Pero merong batas. Kung ang yung awareness nilagak mo sa pag-aalala mo, yung pinag-aalala mo, yun din ang bumidikit sa iyo. Napaliwanag ko ba? Sumigaw naman ng amen sa lahat mga nakatanggap. Amen! Kaya nga sabi sa Job, kung ano yung kinatatakutan niya, siyang mangyayari at siyang nangyari. Bakit? Ang hirap ipaliwanag. Kasi yung mismong awareness mo, doon mo nilagak. Kaya kung ikaw ang may sakit, huwag mo ilagak ang iyong awareness doon sa sakit mo. Kaya naman, ang aking mga payag, meron kang isang dapat na awareness na meron kang isang malaki na binigay ng Diyos sa iyo. At doon mo ilagak. Hihilahin ka talaga ng mga bagay, ng mga physical dito. Halimbawa, sasabihin mo ngayon, wala akong trabaho, wala akong pera. Huwag ganon! Mga Christ, leave it in me. Sabihin mo, huwag ganon! Right. Kaya nga Christ, leave it in me tayo eh. Alright. Dahil lang wala kang pera ngayon, sabi mo wala kang pera, mali. Alam niyo ba mga kapatid, sabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Ang pumapalakpak, nakakadama mo. Alam niyo, masarap ng malakpak pag napitin mo. Sinabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Ang ibig sabihin nun, ang lahat-lahat ng meron sa Diyos ay nasa kaharian niya. Ibinigay niya sa iyo. Ibig sabihin nun, sa loob ng pinag-aharian mong consciousness, nandoon sa loob ng consciousness mo, yung kingdom ng God. Kaya, pag lumalakad ka sa buhay, dito yung mga taong na-hypnotize na program, kung ikaw nandito sa labas na, sabi mo, ako yun. Kanina, 10 lang. Ngayon, mga 50 na. Ulitin ko kanina, nakita niyo ba yung mga taong parang sa Matrix naka-program, hypnotize lang? Tapos, uuwi matutulog, tapos magtatrabaho. Tingnan mo sarili mo, lumalabas ka na. Ayoko na dyan. Kasi yung mga tao yon, walang alam sa kanilang awareness. Uulitin ko. Siguro, itong araw na ito, makikita mo, nung ikaw ay nabubuhay, ang dami mo nakikita. May nakita akong gitara, may nakita akong mga sila, tao.
nakikita mo lang yung nakikita ng awareness mo. Pero hindi mo nakikita yung awareness mo mismo. Ulitin ko. Pag nabubuhay ka, ang hirap ng buhay. Ay, mga politiko. Ganun. So, ang dami mo nagiging aware. So, ang dami mo nakitang aware ka, nakita mo yung mga things ng aware ka, pero yung mismong awareness mo, hindi mo nakita. Sino ang nakakaintindi? Pag nakita mo yung kumikita, mali. Pag nakita mo yung siyang nakakakita, yan, kaya sa Christ live it in me, kailangan huwag kang tutulog-tulog. Ulitin natin. Pag nakita mo yung mismong awareness na nakakakita, lalabas ka na sa mga taong hindi nakikita yung kanilang awareness at gumagalaw na lang sila sa nakikita ng kanilang awareness. Pero umaga gising, gabi tulog, umaga gising, gabi tulog. Mga tulog yon. Ikaw ngayon, dahil nakita mo yung awareness mo, nasa labas ka na. Iba ka na. Sabihin mo nga, yung nakakita, sabihin mo, iba na ako. Woo! Woo! Yung masaya, magsalita nga ng, hallelujah. Ano ang advantage ng may alam sila sa awareness nila? Ang awareness mo, ang espiritu mo, ang consciousness mo, siya ang lahat ng pinagsimulan. Narinig niyo ba ako doon? Siya ang simula ng lahat. Kung paano ang Diyos gumawa ng lahat mula sa kanyang consciousness, ikaw din ay binigyan ng Lord ng consciousness. Para ang lahat ng mangyayari sa iyo ay galing sa iyong consciousness. Oh! Anong ibig sabihin nun? Anong dinadrive ni Pastor Rene? Ang dinadrive ni Pastor Rene, meron kang magagawa sa buhay mo. Hindi ka saling-pusa. Hindi ka tao-tauhan. Hindi ka helpless. Pag nakita mo yung consciousness mo, na doon pala galing ang lahat. At sinabi ng Diyos, pagarihan mo yan. Pero dahil wala kang alam, madalas yung sinasabi mo, lahat nangyayari sa akin ito, gusto ng Diyos. Ano ka? Hindi Diyos! Ikaw! Kung paano mo dalhin ang consciousness mo, siyang nangyayari sa buhay mo. Kaya, ang sino mang marunong nito, may hawak na scepter. May hawak na scepter. Pag sinabing scepter, S-C-E-P-T-R-E. Pakilagay nga ang definition, kaagad. Ano ba yung scepter na sinasabi ni Pastor Rene? Na may hawak ako. Pag wala ka sa consciousness mo, wala kang hawak. Wala kang scepter. Meaning ng scepter. S-C-E-P-T-R-E-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y. Alright. Ang isang taong may scepter, it's a decorated staff or baton held by a ruling. Hawak lagi niya ng mga rulers. Ibig sabihin, pag may scepter ka, ruler ka, hari ka. Wow! Everyone, i-feel mo yung spiritual scepter mo. Hawakan mo.
Hawak ko ang scepter ko, sabihin mo. At meron akong kapangyarihan sa ibabaw ng mundo. Sabi mo, I can make things happen. Alam nyo, maraming mga Kristiyano, hindi nila alam na sila na nga binigyan ng Diyos na gumawa. Maraming Kristiyano, pupunta pa rin sa Diyos, Lord, ikaw ang gumawa. Ano ba yan? Ikaw nga ang pinadala dito eh. Para nga ikaw ang gumawa. Tapos ayaw mong gumawa. Paano ba ang paggawa? Punta ka lang doon sa pinaka-primordial. Ano yung primordial? Simula ng lahat. Ano yung simula ng lahat? Ina-underline ko to. Ang simula ng lahat ay ang iyong consciousness. So mula doon, pwede kang may magawa. Sumigaw ng amen. Okay dito, sumigaw ng amen. Is a decorated staff or baton held by a ruling monarch during official ceremonies. It serves as a symbolic emblem of sovereign. Ngayon, may sovereign power ka sa buhay mo. Hallelujah. Yung mga elementary na tao, akala nila, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko, lahat ng mangyayari sa buhay ko, ikaw na bahala. Akin na, tanggalin ko isip mo para ako na lang bahala. Tanggalin ko yung consciousness mo. Sino gusto magpatanggal ng consciousness? Ayaw? Parang may kausap ba ako? Nilagyan ka ng Lord ng consciousness at yung consciousness mo ay gawa sa image and likeness of God. Hallelujah! Sabi mo, meron ako niyan! Naliwanagan ako ngayon! Mga kapatid, gumising ka! Huwag kang tutulog-tulog! Kahit na sa loob ka ng Christianismo, tulog pa rin. Kaya sabi sa Ephesians, awake all sleepers! Mga Kristiyano na yun! Bakit nanatili sila sa tinatawag ng mga religious? Pero tayo, magsisimula tayo, gising! Pag sinabi kang gising, nakita mo yung awareness mo. It is a symbolic emblem of sovereign power, royal authority, and dominion. Papasok ako ngayon sa loob ng dominion. Itong consciousness mo, tawagin mo siyang domain. Everybody say, domain. Sabi mo, my domain is my awareness. Pakinggan niyo kung maigi. Kung saan mo dadali ng awareness mo, siyang mangyayari sa iyo. Nagising ba kayo? Sa Proverbs, sinabi yan ng, nagsalita doon, sinabi doon sa Proverbs na, as a man thinketh in his heart, so is. So kung ano ang iyong inisip, ibig sabihin nun, your awareness sa mo nilagay, ang siyang mangyayari sa labas mo. So meaning, ikaw ang gagawa sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pagdala mo ng iyong awareness. Halimbawa, Monday, wala ka sa church gathering. Ihilahin ka ng maraming bagay. Andyan yung labahin, andyan yung lilinisin, andyan yung demonyo, demonyito, demonyata. Pag Sunday, nasa mga angels ka. Pag Monday, Tuesday, Wednesday, hoy, demonyo! Sino yung demonyo? Tata yun. Yung anak, demonyito. Ano mangyayari doon sa bahay mo? Eh di, may mo kang bahay. Mga kapatid, listen up.
Ano man ang nangyayari sa buhay mo rito, ang responsibilidad mo ay saan mo dadalhin ang iyong awareness. Sino na kayo nakakalam? Alam ko na. Sabi mo, alam ko na. Come on! Alam ko na! Kaya, ganito yon. May sinasabi ang physical. May sinasabi ang physical. Halimbawa, may naramdaman ka sa katawan mo. Parang may ano ko. Ayaw mo maramdaman. Pasok ka loob sa kingdom of God. Sa kingdom of God, nakalagay doon, nandoon na lahat, gawa na. Everyone say, sa kingdom of God, gawa na lahat. Sabi ko kayo, gawa na lahat. Ready-made na kamo, ready-made na. Okay, ang pagka-ready-made sa kingdom of God na nasa loob mo, ay nasa loob ng spirit. Kumbaga, nasa formation lang ng spirit. So, since siya nasa spirit form, ikaw ang maglalabas nun para ilagay mo sa physical form. Physical form! Parang hindi ako napapaniwalaan. Teka. Alright. Hallelujah. Pakinggan niyo maigi. Alam niyo ba, totoo yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ask and it shall be given. Kapag mag-ask ka, pakinggan niyo ha, mag-ask ka kasi alam mong meron ka na. Huwag kang mag-ask sa thinking mong, kaya nga ako wala, kaya ako mag-ask. Mali. The meaning of asking, because you know, meron ka. Noong una din, hindi ko naintindihan, kaya bibigyan ko rin kayo ng panahon. Ganito yon. Pag ikaw ay pumunta sa bangko, may diniposito kang pera doon. Pupunta ka sa teller. Tapos sasabihin mo, I ask for my money. Inas mo yung pera mo kasi pera mo yun. Kung ano ibig sabihin nun? I'm asking money. Why? Because I have my money deposited. Now, kung ikaw pupunta sa bangko, wala kang diniposito, you cannot ask money. Bakit? Then you come from lack. Wala talaga eh. So, hindi ka pwede mag-ask mula sa wala. Kailangan mag-ask ka kasi meron ka. Pakinggan nyo, ikaw itong pinag-uusapan natin. Ibig ko sabihin, meron ka ng spiritual blessing sa kingdom of God, gawa na lahat. Kaya meron ka na. Sabi mo, meron na ako. Kaya i-ask ko lang siya from spirit form to physical form. Dami yung sinasabi ko, totoo ito. Doon sa spirit form, meron ka na ba lahat? Pakinggan, meron ka na ba lahat? Meron ka na ba lahat? Tanong ko lang, yung pinapaniwala. Pinapaniwala mo ba? Provided na ba lahat? Kaya nga sinasabi, God provides. Na-provide ka na ni Lord. Nasa spirit form lang. Anong form lang siya? Anong form? Siyempre, kailangan nasa physical ka. Kaya that-transfer mo sa physical. Pero, meron ka na ba? Dahil meron ka na, pwede mo nang i-ask. Are you listening? Good. So, i-ask mo ngayon kasi meron ka na. Kaya ngayon, ang tanong ko, ano ang paniniwalaan mo? Yung physical mo o yung spiritual mo? Pag tinanong kita, kamusta ka? Mayaman ka ba? Ay, mahirap ako. Saan mo binasa yung pagiging mahirap mo? Sa physical. So, ulitin ko, kamusta ka na? Mayaman ka ba o mahirap ka? Akala nila, yung word ko, payaman-yamanin lang ito, kunyari lang. Hindi mo ba naiintindihan? Totoo, may spiritual ka na, payaman ka? If you're going to talk about yaman sa spiritual, mayaman ka talaga. Tapos, kung marunong ka pang maglabas, ay talagang masarap. Kaya lang, may mga ilan hindi marunong maglabas. So let us put some declaration. Una, meron ka na ba talagang spiritual blessing? Binasa natin kanina.
We are all blessed with all spiritual blessing in Christ. Are you with me? Pangalawa, is the kingdom of God in you? So, doon sa kingdom of God, provided na lahat. Is that right? Inaangkin mo ba yan na meron ka nun? So, mayaman ka o hindi? Mayaman! Yung naniniwala, gusto magtanong niya sa akin, Pastor, edi gusto kong mailabas lahat yan. Good. Isa kang totoong mayaman. Bakit? Paano mo mapapalabas? Yun ang kailangan mo matutunan habang nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo. Kung hindi ka marunong maglabas ng yaman mo, tatanga-tanga ka. Sasabihin nyo, no, pangit magsalita si Pastor. Eh di wag kayong tatanga-tanga. Matuto naman kayo. O, huwag ko sabihin ng tatanga-tanga. Mang. Pareho din yun, di ba? Hindi ba parang, ikaw man yung sa panig ng Diyos, binigyan na kita ng yaman. Ang yaman mo! Bakit sa physical naghihirap ka? Ano? Ay, yaman mo! Bakit ganon? Ba't nagpapakihirap ka? Kunyari, tatay ka. Oh, di sasabihin mo sa anak mo, tanga tong anak ko, no? Please, magising kayo. Are you listening? Sino gusto maging matalinong anak? Taas ang kamay. Ayun. Gusto ko lang kayong tumalino. May wisdom. Alam niyo kung bakit? Pag nabuhay ka dito na parang kang tulog, kung ano lang sabihin sa inyo, program ka lang, tapos sa buhay namatay ka, wala ka malang ginawa. Ang buhay dito, mahirap. Yung dito sa ibabaw ng mundo, alam nyo, ang buhay sa ibabaw ng mundo, masakit. Kaya gusto ko lagi pumunta sa langit. Alam nyo ba? Buong mundo gusto pumunta sa langit. Parang mga tahimik kayo. Ha? Yung mga talunan, mauna na. Yung mga hindi marunong mabuhay dito. Tapos, lalagyan mo pa ng level ng mundo. Mahirap sa ibabaw ng mundo. Marami doon mga masanlibutan. Eh, siyempre, mga walang alam eh. Ano ang asama sa mga tao walang alam? Kaya ka nga pinapunta rito para bigyan mo sila ng kaalaman. Ano ginagawa mo? Tamad ka rin eh. Nakaupo ka lang sa bahay mo, wala kang ginagawa. Panalangin ka panalangin, pagpalain mo ako, pero ayaw siyang pagpalain. Magbigay ka man ng tanong sa ibang tao para makakilala. Nandiyan ka na sa loob na bahay mo, marami kang katuwiran, pinababayan mo ibang tao, maging tanga. Porket ikaw lumalabas ka na. Aba naman, magsama ka naman ng lumabas doon. May nagpagang sa'yo para makalabas ka. Aba, bigyan mo din naman ng pagkakataon ibang tao makalabas. Sa pamamagitan ng buhay mo, wag siya nakaupo lang. Totohanan to. Maraming taong tulog. Akala nila gising sila dahil may pera sila. Pera? Ako, nagsasalita, dapat lahat tayo may pera. Pero kung pera lang alam mo sa baba ng mundo, isa kang. Hindi lahat ng maraming pera maligaya. Sinabi ko hindi lahat, baka nga lahat sila eh. Pero ako nagpapatunay, sa lahat na nakalabas ng lakad ng mga tulog at nagising dito, nalaman nila yung awareness sila, meron pala silang magagawa. Ito yung mga tao lalabas na matatagumpay. Alam nyo, pag ikaw ay aware, hello, ang unang awareness mo, yung spirit. Makikita mo, kaya ko pala ilabas tong perang ito. Ay, naku, kaya ko pala to. Pag nakita mo, kasi ganito yan. Pag pumasok ka sa spirit, at wala ka pa nakikita, ibig sabihin, ang mata mo may mga scales. Kailangan, pag unti-unti ka na may mga nakikita ka na doon, ibig sabihin nun, na-enjoy mo na yung spirit realm mo.
Kailangan meron ka din senses doon. May nakikita ka, tapos naamoy mo. Dapat may pang-amoy ka din doon. Mga kapatid, ito ang malaking mensahe. Yung mata, physical mo lang nakikita. Yung pang-amoy, sa physical lang. Samantalang, sa spirit, dapat meron ka mga bagay na yon na nagaganap sa loob ng spiritual realm mo. Naamoy mo din yung pera mo doon. Kung ang pera naamoy mo lang sa panglabas, talo ka! Paano kung wala ka ng pera? Hindi mo naamoy! At pag hindi mo na naamoy, wala akong pera. Pero sa isang marunong, sa realm, kahit doon sa loob ng kanyang spirit realm, at doon sa loob ng kanyang imagination, meron siyang senses sa loob ng kanyang imagination. At kung ang awareness mo, natutuon mo dito, yung mismo mga spirit form, yun ang magiging daan. Pag ang awareness mo, inilagay mo doon, magkakaroon siya ng portal effect. Magkakaroon ng daan. Magkakaroon ng passage. Yung mismo nandito, lalabas siya para pumunta sa physical manifestation ng buhay mo. Naku, malaking bagay itong sinabi ko. Malaking bagay itong sinabi ko. Malaking bagay ito. Halimbawa, ang pera mo, nakikita mo ganito lang, kunyari, ganyan lang. Pero kung kaya mo maglabas lagi ng pera, tawagin mo lang ang pera, tinatawag lang siya. Kinukuman lang siya. May magkaroon kayo ng ganong klaseng experience dito. Huwag kang matakot sa physical. Huwag kang matakot. Kasi mas paniwala mo yung nakikita mo sa spiritual. Yun ang malaking pahayag ng do not walk by sight, but walk by faith. Bakit? Yung mga nandito, mga bagay na hindi nakikita, pero nadadala mo. So, ibig sabihin, marunong ka na mag-sense ng mga bagay na hindi nakikita. So, hindi ka na ngayon buong nakasandig sa physical. Isa ka ng tao marunong kumilos sa loob ng iyong domain. Ano yung domain mo? Ang domain mo, ang lahat-lahat ay nasa iyo. Pakinggan mo ko. Ang lahat-lahat ay nasa iyo. Meron kang domain. Hindi ka mahirap. Hindi ka ordinaryong tao. Ginawa ka ng ordinaryong tao nitong physical senses mo, ng awareness mo. Sasabi mo, ako si Mario, ako si Jose. Alright? Ang pinag-aralan ko ay hanggang high school lang. Aware ka doon. Ako ay lalaki. Ako ay babae. Ako ay merong pamilya. So, itong awareness mo na itinatakbo sa sarili mo ay puro physical. Tapos, tinanggap ng iyong paniniwala. Ako nakatira sa isang barong-barong. O kaya ako'y nag-aral sa mababang paaralan. Mga ganun ba? Wala akong kilalang mataas na tao. Ito yung awareness ng physical mo. At binigyan mo ng paniniwala ang sarili mo sa physical awareness mo. Now, kaya ka nga pumupunta sa church para bigyan ka ng awareness! Upang ang awareness mo sa physical ay mabago dahil kaya nagbibigyan ng mensaya ang mga pastor para dalhin ang awareness mo sa reality, sa spiritual. At ang sino mang unang maniwala? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Believe. Believe. If you can believe your awareness, ilagay mo sa spiritual. Yung mga sinabi ng Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay hari. Ikaw ay may pinaghaharian. Ang ibinigay ng Diyos ng paghahari sa iyo ay mismo ang kanyang kingdom of God, inilagay niya within you. At ikaw na lang ang maglalabas ng lahat-lahat ng meron doon. Kapag natutunan mo yan, mga kapatid, natutunan mo yan, listen up. Ibang klase ang pamumuhay mo. Again, may mga tulog na nabubuhay,
At meron mga awake na nabubuhay ngayon. Ilan lang ang awake, marami silang tulog. Minsan, meron pa mga magagaling na tulog, pero tulog pa rin. Pag sinabi magagaling, medyo mayaman, may kakayanan, pero tulog pa rin. Iba pa rin ang awake. Ang awake, alam mo na ang iyong spiritual realm. Alam mo na ang kingdom of God within you. Alam mo na ang consciousness mo. Alam mo rin ang God consciousness. At ang pinakamaganda sa lahat, alam mo na ngayon unti-unti maglabas ng mula sa kingdom of God papunta sa physical manifestation ng buhay mo. Ano effect nitong binibigay ko sa inyo? Ano effect ng pagkakapakinig nyo? May effect ba ito sa buhay nyo? Nabibigyan ba kayo ng lakas? Pag ito na-master ninyo, matutulad tayo sa sinabi na ng Panginoon. As I do, you shall do. Si John 14. And greater than this, you will... Sino gusto nun? Taas mo lang kami, ma'am. Sino gusto yung magkaroon talaga ng manifestation? Everybody say, manifestation. Na ibig sabihin, taas mo lang kami, mo. Na ibig sabihin, lahat na nasa spiritual, ilalabas mo. Alright, put your hands down. Mga kapatid, katulad ng isang puno, dapat namumunga. Ngayon, ikaw ang tagapagpalabas ng lahat ng binigyan na ng Panginoon. Ganito ang gawin mo. Pakinggan niyo ang piece of advice ko. As much as you can, maglabas ka na maglabas mula sa spiritual realm patungo sa physical. Let me tell you, every time na nakapagpapalabas ka mula sa spiritual realm patungo sa physical, ang tawag doon ay pamumunga. You are bringing fruit. At tawag din doon, spiritual man ka. Bakit? Nasa spirit ka, then nakakapagpalabas ka sa physical. Yung mga taong naghihirap, walang alam sa spiritual, hindi marunong. Kaya ang gawa nila, mga kapatid, trabaho lang sila sa physical. Kaya kung magtrabaho sila, hanggang kamatayan, tatrabaho sila. Mga kapatid, pinauso natin na kailangan magtrabaho ka maigi, mag-grind ka. Dahil kung hindi ka uunlad, mga kapatid, yan ay galing sa prinsipyo na walang alam sa spiritual realm. Ang mga tao walang alam sa spiritual realm, iikot lang sila sa physical, at sa physical, magpapagal talaga tayong lahat. Merong ibang makakakuha ng bunga, pero hindi lahat. Dahil ang totoo, hindi yon ang principle ng Diyos. Ang principle ng Diyos ay ilabas mo ang ibinigay na ng Diyos sa iyo. Sino nakakaintindi? Alam niyo mga kapatid, kaya ang mga taong nagiging successful, meron silang, pansariling kataasan. Oh, ako nagtrabaho dyan, kaya kami mo senso. Tayo mga kapatid, ganito. Kuha ka lang sa spiritual realm mo. I-declare mo lang. I-feel mo lang. Naganap na. At, listen, magindaan ka lang ng isang pananampalataya. Because itong lahat na galing sa Spirit, bago makalabas yan, kailangan ng faith. At ang faith, ang ibig sabihin ng faith, yung awareness mo ay nakatutok dito. Yung awareness mo ay itinatag mo dito. At anumang kudlit, anumang atensyon gustong kunin ng physical, hindi ka matitinag, hindi ka bibigay. You will hold on dito sa sinasabi sa loob ng spiritual realm na ito ay isang ganap na at ito ay nagkakaroon na ng kaganapan
sa physical manifestation ng buhay natin lahat. Now, I would like to say, sino dito gusto nang handang sabihin, titindigan ko na ang aking pagiging hari sa buhay ko ito. When I say hari, ang hari ng buhay mo ay si Lord. Ngunit meron ka din pinagarihan. Would you mind to stand up and I'll pray for you? I'll pray for you. Right. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Sa lahat ng mga nakaintindi niyo ba? Nagtatanong po ako kasi alam ko, mahirap not mahirap, yung mga sinasabi ko, kailangan meron talaga kayong naiintindihan dahil I'm really speaking from a different kind of, level. Would you mind to bow your heads? And I'll pray for you, generally. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, thank you, Lord Jesus, that right now, marami ang binuhusan mo ng kaalaman at ilaw upang ang kanilang kaalaman ay magkaroon, Panginoon, ng liwanag. Sa sandaling ito, Panginoon, pinapanalangin ko na ang iyong salita ay lalo pang lumago sa buhay nila. Na sila ngayon ay may pinaghaharian, na ang kanilang pinaghaharian walang iba kundi ang kanilang awareness. Na itututok nila ang kanilang awareness sa iyo lamang. Maging sa pamumuhay sa physical, sapagkat ito lamang ang daan kung saan kami lagi nakakonect sa iyo. Hallelujah. Sa lahat ng mga mayroong sakit ng physical, would you mind to come here in front? Sa mga may sakit, na gustong ang kanilang katawan ay gumaling, sisimulan natin sa awareness mo. Lahat ng may physical concerns,